ma'am, it will be hypocrisy kung hindi po sasabihin namin na most of the people are supporting you because of your dad. So I would like to know, aside from the platforms you have here, what program or project your dad has that you want to pursue? Bahagyang sasagutin ko yung tanong mo kay Grace na rin, kasi baka nahihiya siyang sabihin. May mga nagsasabing ginagamit lang niya ang pangalan ng tatay niya para manalo. Simple ang sagot ko ron. Alam namang gamitin niya ang pangalan ng kapitbahay niya. Tatay niya yun. Hindi siyempre gagamitin niya apelido ng tatay niya. At hindi apelido ng kapitbahay o ng kaklase niya. Akala ko kung gaano kagandang depensa na yun. Hindi pala patawo pa rin eh, no? Hindi, pero totoo rin naman yun. Ngayon, inaamin ko naman po na ang pinakamalaking kapital ko ay ang magandang alaala ng tatay ko. Hindi naman po siguro masamang ipagyabang. At hindi naman sa pagyayabang. Ngunit hindi naman masamang ilahad ang alaala ng isang tao na naging tapat naman sa kanyang kapwa, naging matulungin kahit na hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na maupo sa gobyerno. Ang tatay ko po ay inidolo ko. Anong mga programa niya na nais kong ipagpatuloy? Simple lamang po. Pagtulong sa ating mga kababayang kapuspalad. Marami nagsasabi niya na mga kaibigan niya o mga politiko, pero si FPJ, totoo po niyang ginawa yan. Ngayon, ang ating ekonomiya daw ay lumalago sa 6.6% GDP. Pero kahit naman ang Team Pinoy, aminado rin na hindi nararamdaman yan sa pinakaibaba. Tigang na lupa na parang dinidiligan mo ng tubig, hindi pa rin nasisipsip hanggang sa ibaba. Kailangan bungkalin, tanggalin yung mga bato na balakid para maabot ng nasa pinakaibaba kung ano man ang mga benepisyo na dapat mapunta sa kanila. Ang isa pong nais kong isulong ay ang filosofiya ni FPJ na altanghap, almusal, tanghalian, hapunan. Simple lang po yan, pero hindi lamang tungkol sa pagkain. Yan po ay benepisyo para sa ating mga magsasaka na napapabayaan rin. Pagtulong para magkaroon ng standardized lunch program sa lahat ng pampublikong elementaryang paaralan, lalo na ngayon na didinigin sa Kongreso ang K-12 bill. Maaari pong maglagay ng provision at budget allotment para sa ganyang programa. Noong panahon ni Pangulong Marcos, meron pong pinamimigay na Nutribunds sa mga public elementary schools. Hindi naman po kamahalan, pero ito po'y nakakabusog at meron pong sustansya. Pangatlo, job matching programs para sa mga kabataan. Marami pong underemployed and unemployed na mga kabataan, pero lahat po yan nakatuon sa pinaka-mahihirap. Bakit po? Sapagkat ang ating paglago at ang ating kaunlaran ay hindi natin masasabing totoo hanggat hindi nararamdaman ng mas nakararami.